Magandang hapon po. Patay matapos makuryente at masunog pa ang isang lalaki sa Parañaque na nagtangka raw magnakaw ng kawad. Pero ang kaanak ng nasawing lalaki nanawagang wag daw siya agad husgahan. Sensitibo po ang ilang tagpo sa balitang ito na tinutukoan ni Jamie Santos. Nagliliyab ba sa taas ng poste sa Barangay San Isidro, Parañaque City ang katawan ng isang lalaki nang datna ng mga otoridad pasado launa kaninang madaling araw. Ayon sa barangay, nakuryente ang lalaki matapos umanong tangkang magnakaw ng mga kawad. Tumawag ko sa amin na mayroon daw sumabog dyan sa may Lopez footbridge. Around mga 150 po. So yung pagpunta ho natin ng mga doon, may mga kapulisan na rin ho. So nakita nga po doon may nasusunod na pong tao. Maingat na kinuha ng mga tauhan ng Meralco ang katawan ng lalaki mula sa itaas ng poste. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, nahuli umano sa akto ang 39 anyos na lalaki habang pinuputol ang mga kawad sa poste ng Meralco bago ito tuluyang nakuryente. Nagdulot ng circuit tripping ang insidente, kaya pansamantalang nawalan ng supply ng kuryente ang mga customer ng Meralco pero hindi naman daw yan nagtagal. Ayon sa barangay, hindi raw ito ang unang beses na umakyat sa poste ang lalaki. So siya po, meron din po siyang mga record dito, mga blotter na kumbaga ano siya sa nakawan din po. Involving mga cables. Opo yan, mga ganyan. Inabutan namin na nagtutulos ng kandila ang mga kaanak ng nasawi sa ibaba ng poste. Pero umaapela ang kaanak niya sa publiko. Huwag naman daw sana siyang husgahan. Panawagan ko sa publiko dati. Hindi na po nila nakita yung totoo, yung kakaka na kwento. Huwag sila magsabi ng anong nangyari. Kasi hindi nila alam yung anong totoo nangyari. Muling nagbabala ang Meralco, lubhang mapanganib at labag sa batas ang pagnanakaw, pagbebenta at pagbili ng mga kawad at iba pang kagamitan sa paghahatid ng serbisyo ng kuryente. Panawagan ng Meralco sa publiko, huwag makibahagi sa ganitong gawain at agad i-report sa kinauukulan ang anumang kahinahinalang aktibidad. Sa ilalim ng Republic Act No. 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act, sino mang mapatunayang nagnakaw ng mga kawad, maaring makulong ng di bababa sa 12 taon at magmumulta ng 50 hanggang sa 100,000 piso. Ang mga bumibili naman ng nakaw na kawad ay mananagot sa ilalim ng anti-fencing law at maaring makulong. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Hinold up na, sinaksak pa ang isang working student sa Rizal na kanyang ikinamatay. Ang isa sa mga salarin, menor de edad. Nakatutok si EJ Gomez. Labis ang hinagpis ni Maricel, ina ng 21 anyos na si Jade Kirby Barona, na nasawi sa pananagsak sa Kasiglahan Village sa Barangay San Jose Rodriguez, Rizal noong February 8. Pauwi na raw ang biktimang working student mula sa kanyang trabaho nang mangyari ang insidente. Sa kuha ng CCTV, kita si Kirby at ang kanyang katrabaho na naglalakad nang lapitan sila at hold upin ng 3 lalaki. Kinuha po yung bag nung kasama ni Kirby, yung biktima. Tumulong po si Kirby dahil po sa pag-aagawan ng gamit. Hindi lang po namalayan ni Kirby nung biktima na siya pinasaksak na. Isinugod pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Malaki ang panghihinayang ng pamilya at kaibigan ni Kirby. Nagagraduate na sana at may pangarap na maging seaman. Taong bahay lang talaga yan, school, bahay. Pag nagmamalaki ko yung pagdating sa ganyang kabaitan. Kasi katuwang ko po siya sa bahay. 5 araw matapos ang insidente, naaresto ang isa sa 3 sospek. Na-recover sa kanya ang isang .45 caliber pistol at mga bala. Nasa kustodiya na ng DSWD ang menor de edad na sospek. Patuloy ang manhunt operation sa 2 pang salarin. Justice, kailangan ko po ng justice sa anak ko. Hindi ako papayag, hindi nila mapanagot yung 2 pa. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Kakasuhan daw ng treason ni Senador Rodante Marcoleta si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio dahil sa isinulat itong desisyon sa isang kaso noong 2011 kaugnay ng teritoryo ng Pilipinas. Sinagot naman siya ng retiradong mahistrado. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Sa kanyang TV show, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na kakasuhan niya ng treason si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sabi ng senador, dahil ito sa desisyon aniya ni Carpio na paliitin ang teritoryo ng Pilipinas sa kasong Magallona versus Ermita noong 2011. Sabi ni Marcoleta, pumayag si Carpio sa argumento ng gobyerno na paliitin ang territorial sea natin dahil makakakuhaan niya tayo ng ganansya o advantage sa ating exclusive economic zone. Dagdag ni Marcoleta, sa isinumite ng Pilipinas na Volume 2 o Atlas of Relevant Features sa Arbitral Tribunal, malinaw na hindi raw kasama sa teritoryo natin ang Kalayaan Group of Islands, ang puting bahagi na kamarkang West Philippine Sea. Ang asul na bahagi naman, tinawag na High Seas na bahagi ng karagatang walang may-ari. Nandito sa asul na bahagi ang Pagasa Island. Base rin aniya sa mapang ito, nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas ang iba pang isla sa West Philippine Sea, gaya ng Parola, Kota at Panata. Kaya tanong ni Marcoleta, bakit hindi isinama sa mapa natin yung mga features na okupado ng mga Pilipino? Gobyerno aniya ng Pilipinas ang nagsumiti nito sa tribunal kasama sina Justice Carpio at maritime law expert attorney J. Batong Bakal. Ngayon daw, siya pa ang hinahamon sa sinabi niyang kung parte ba ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands o hindi. Giit pa ni Marcoleta, hindi naman niya sinabi na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands, pero kailangan daw ng mapa at coordinates nito. Tugon naman ni Justice Carpio, lahat ng first-year law student alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas, alinsunod sa Article 114 ng Revised Penal Code. Dagdag niya, sa kasong Magallona versus Ermita, gusto ni Magallona na isama sa teritoryo ng Pilipinas lahat ng isla at katubigang sakop ng 1898 Treaty of Paris Lines. Ito ang tratadong nagtapos sa Spanish-American War at naglipat ng Pilipinas at iba pang kolonya ng Espanya sa kontrol ng Amerika. Pero ayon kay Carpio, malinaw na labag sa UNCLOS at customary international law kung isama sa Philippine territorial waters ang lampas sa 12 nautical miles mula sa archipelagic baseline natin. Masasama rin daw rito ang malaking bahagi ng exclusive economic zone at maliit na bahagi ng high seas, bagay na labag din sa UNCLOS. Kung kinatigan aniya ng gobyerno sina Magallona, tsak na i-dismiss agad ng arbitral tribunal ang kaso natin dahil magiging kapareho lang natin ang 9-dash line ng China na labag sa UNCLOS at international law. Sabi naman ni dating Senador Francis Tolentino na author at sponsor ng Republic Act 12064 o Philippine Maritime Zones Act, hindi na kailangang gumawa ng mapa ng Pilipinas. Wala po nagre-require sa atin mag-produce ng mapa. Iba po ang mapa. Ang mapa po ay cartographic drawing lang po yun. Ang pinaka-precise po scientific ay yung coordinates na na-produce po natin sang-ayon sa Republic Act 9522 noong 2009. Nakaayon aniya sa UNCLOS lahat ng nilalaman ng Philippine Maritime Zones Act. Nang tanungin naman kung makakatulong ba ang hamon ni Senador Marcoleta na debate, Gugulo lang. They're entitled to their own opinions or sentiments on this. Pero yung paulit-ulit kong sinasabi, international law is not based on one's personal opinion. ang dapat daw isulong muli ay dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Isang guro at dating beauty queen ang nasawi sa pamamaril sa San Manuel, Isabela. At ayon sa pulisya, tinambangan ng dalawang nakamotorsiklong salarin ang biktimang si Lulette Jane Ramilo de Guzman habang nasa loob ng sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Kabababa lang noon ng kanyang tatlong anak at ligtas sila. Dead on arrival sa ospital ang biktima na isa sa mga runner-up sa Miss Philippines Earth 2013. Patuloy na inaalam ng pulisya ang motibo ng krimen at tinutugis pa ang mga salarin. Sa pagdating ng Year of the Fire Horse ngayong Martes, ano kaya mga pampaswerte ang papatok sa mga naniniwala rito? Alamin sa pagtutok ni Von Aquino. Dumayo pa sa Binondo ang taga-Antipolo na si Angela para kumonsulta sa feng shui expert para sa papasok na Year of the Fire Horse. Kasi ever since start akong ginawa ito, it started bringing me some luck with my career, money, health.
Dinatnan din namin si Rain na first time daw bibili ng Lucky Charm. Nakikita ko talaga na marami nagtatry and bumibili. So, gusto ko rin malaman if totoo ba talaga. Itong Binondo, Maynila na pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, hindi lang hitik sa kasaysayan, kundi pati na rin sa pagkain, mga tradisyon at mga ritual para sa pagsalubong sa Chinese New Year. Kabilang dyan ang prosperity basket na nilalagyan ng bigas, Lucky Charms at ang pao na naglalaman ng 999 pesos. Maswerte raw ang 999 ayon sa feng shui consultant. Dagdag buenas din daw kung lalagyan ito ng blue string na may pearl para mabalanse ang fire element ngayong Year of the Fire Horse. Itong year 2026 very intense or very pressure yung mga tao. Kaya kailangan natin si blue string with pearl to harmonize and to give us peace of mind. Bubuksan daw ang basket matapos ang 9 na araw. Isasaing ang bigas at gagamitin ng charms. Sa mismong Chinese New Year naman, swerte raw ang pamimigay ng angpaw na may pera. Dahil kung anong binigay mo, siya rin daw babalik sa'yo. Pwede rin ang pagsusulat ng mga hiling sa wishing paper. Wishing paper naman, very important. Kailangan meron kayong clear goal or clear wish na kung ano yung gusto mong mangyari this 2026 mo. So you write your name, your birthday, your address, and your wishes. Tapos susunugin mo siya. Ayon sa isang sociologist, likas sa mga Pilipino na mayakap ang impluwensya ng iba't ibang kultura, kaya nga ipinagdiriwang din dito ang Chinese New Year. Hindi lang ito simpleng pamahiin kombinasyon to ng history natin with the Chinese, yung social influence, yung sa mga Pilipino kasi optimistic tayo, optimistic ang kultura natin. Tapos meron tayong tinatawag yung mindset natin na we aspire for something better. Pero paalala niya, huwag iasa ang lahat sa swerte, kundi sa pagsisipag at sa paggawa ng tama. Ito rin ang paalala ng feng shui expert. The feng shui is one part lang po ng swerte natin. So we call it the earth luck, no? And then the blessings, like yung mga ginagawa natin ritual, that is the heavens luck. Another one is we call it the actions, the human luck. Okay, the man luck. So ito na po yung kailangan natin magtrabaho. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Nahulog sa spillway sa Masbate ang isang mag-anak na sakay ng motorsiklo. Sa Isabela at Quezon, may mga sasakyang nagliyab. Nakatutok si Dano Tingkungko. May bata pa naman. Kataasan nila ang nahulugan, oh. Isa-isang sinagip ang mga miyembro ng pamilyang ito matapos mahulog sa spillway sa Katayngan, Masbate. Ayon sa pulisya, minamaneho ng padre de pamilya ang motorsiklo. Angkas ang kanyang asawa at 2 anak kabilang ang 1 taong gulang na bata. Mabilis umano ang kanilang takbo nang biglang mawalan ng kontrol sa manibela at saka nahulog sa spillway. Naiangat din mula sa ilog ang motorsiklo. Wala na. Sa Jones, Isabela, isang minibus ang nakunang nagliliyab sa gilid ng isang tindahan. Pare, motor! Yung motor mo na! Nagliyab din ang motorsiklo sa tabi nito. Sa kwento ng driver, sa mga bumbero, bigla na lang may umusok sa ilalim na bahagi ng upuan at saka lumaki ang apoy na mabilis na kumalat. Agad nakalabas ang driver. Bahagyaring nasunog ang 2 motorsiklo at bahagi ng bintana ng tindahan. Faulty electrical wiring ang tinitingnang dahilan ng sunog. Tricycle naman ang nagliyab sa Calawag, Quezon. Sinubukang apulahin ang apoy gamit ang fire extinguisher pero hindi umubra sa laki nito. Hindi pa tukoy ang pinagmula ng apoy. Ang tricycle ginagamit daw sa paghahakot ng buhangin. Walang naiulat na nasaktan. Patuloy ang imbestigasyon ng BFP. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Nasunog ang isang imbakan ng mga piyesa ng sasakyan sa Parañaque at muntik pang masunog ang katabi nitong paggawa ng motor. Nakatutok si Bea Pinlac. Binulabog ng apoy ang bahaging ito ng Barangay San Dionisio, Parañaque, madaling araw nitong linggo. Ang tinupok ng sunog na umabot ng unang alarma, isang tindahan ng mga piyesa ng sasakyan na naging bodega na lang umano. Ang laman kasi nito auto parts, may mga pump belt at may mga baterya din ng sasakyan. So that's why yan ang isa sa mga nagpahirap sa amin ngayon sa operation. Walang occupant. So ngayon, kailangan pa natin siyang enforceable entry. Humigit kumulang 1.5 million pesos ang tinatayang halaga ng pinsala
Ayon sa BFP, bahagyaring nadamay ang katabing paggawa ng motor kung saan may 3 tauhan na natutulog. Nagising ako. Takot nga ako nung mag-aaral. Hindi namin alam kasi kala namin may nag-aaway lang kasi may bar dyan eh. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog na naapula pasado alas 4 ng madaling araw. Iniimbestigahan din kung sumusunod ang establishmento sa National Building Code, partikular sa fire safety requirements. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Hindi pa raw may tuturing ng akusado ang mga tinukoy ng International Criminal Court bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ang isa sa mga pinangalanang si Justice Secretary o dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, itinangging may kinalaman siya sa extrajudicial killings. Nakatutok si Dano Tingkungko. 8 kilalang kaalyado at dati mga opisyal ng Administrasyong Duterte ang tinukoy sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court na mga co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang war on drugs. Ang ilan sa kanila kasalukuyang matataas sa opisyal, gaya ni na Senador Bongo at Bato de la Rosa. Paglilinaw ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, hindi nangangahulog ang akusado na rin o may mga kaso na ang mga pinangalanang co-perpetrator. Binanggit lamang sila sa konteksto ng pagkukwento kung ano ba ang ginawa ni Duterte. Pero sa nakikita ko mukhang nagkaroon ng kaintindihan yung defense at saka prosecution na mag-unseal o isa publiko yung ibang pangalan para mas maintindihan ng taong bayan ng labas sa Pilipinas kung ano ang kinikwento. Kumbaga makakatulong ito dun sa pagkukwento nila sa papel ni Duterte. Kahapon, nauna nang itinanggi ni Senator Go ang mga paratang na anyay walang batayan, hindi patas, hindi makatarungan at walang kaugnayan sa katotohanan. Si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, pinabulaan ng kasabwat siya sa extrajudicial killings. But I've never engaged in any extrajudicial killing. Hindi ko sinuportahan yan. Kung meron man, hindi ko nga alam yan eh. As a matter of fact, during my time as Secretary of Justice, they made a big fuss about the killings of Kian de los Santos, Carlos Arnaiz, and Culot de Guzman. I was instrumental in bringing all the parents and relatives of these 3 to Malacanang, Bahay Pangarap. And because of this, they were able to meet with the President. And after that meeting, charges were filed against these policemen and trials were conducted and they were all convicted. Patutsada pa ni Aguirre, dinawit lang anya ng ICC Office of the Prosecutor ang pangalan niya para bigyang kredibilidad ang sinasabi nitong common plan para i-neutralize sa mga kriminal na sangkot sa illegal na droga sa pamamagitan ng pagpatay. So, ang naging partisipasyon ni Aguirre bilang Justice Secretary nung panahon ni Duterte ay doon sa bahagi pa nga ng aiding and abetting o pagtulong na gumawa ng atmosfera o mag-udyok sa iba na pumatay. Si Bato de la Rosa din, merong mga statements nung ipinapaliwanag nga nila sa publiko ano ba itong tokhang na ang tono ay kill, kill, kill. Yung buong setup na yon ang nagbibigay ng pananaw sa mga tao na covered ang lahat. Tokhang is a national policy. Sinisikap pa naming kunin ang pahayag ng ibang mga pinangalanang co-perpetrator pero wala pa rin silang tugon sa ngayon. Sa susunod na Lunes, February 23, magsisimula ang confirmation of charges hearing kay Duterte. Araw-araw maliban sa Miyerkules, 10 a.m. to 3 p.m. The Hague time o 5 to 10 p.m. oras sa Pilipinas. Sa pagdinig, aalamin kung may sapat na basehan para tumuloy sa paglilitis si Duterte. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.